questions only per press, and that includes your follow-up questions for us to accommodate everyone. So please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions that are related to this project. Okay, so let's start. First, SCBN, Ana Cerezo. Hello, over here. Good afternoon, good evening. Yung question ko is for Direk. Direk, ano po ba yung ano dito? Ano ba yung focus nyong takot factor? Jump scare, yung creepy na pag-uwi namin, kinakabahan pa rin kami. Hello? Thank you po. For Rosario po, ang gusto ko po talaga dito yung takot na mauuwi nyo or yung takot na maaalala nyo kasi lahat tayo umattend ng funeral. Yung kilabot na, yung gusto ko po sana, every time na-attend kayo ng funeral, maaalala nyo yung Rosario. Hindi po pero yun, kasi nung pinapanood ko po yung Rushes, tapos recently lang po may inattend akong funeral, naalala ko yung sarili kong pelikula, which I think effective sa akin, sana sa inyo rin po. Ano ba siya, Direk? Parang based sa superstition, supernatural, ano yung mga elements dito? Ayun po. Lumaki po kasi ako sa family na maraming pamahiin. Apo. Tapos, isa po talaga to sa pinaka-prominent na pamahiin pag may patay, na kailangan talaga may hawak na rosaryo. Pero pilit po nila kailangan putulin para nga daw po hindi magkaroon ng chain of death. Ginawan ko po siya ng kwento dito sa rosaryo. Malalaman niyo po kung bakit may sumpa yung family nila dito sa rosaryo. So, dito po mas kilabot, mas yung makaka-relate ako kasi parang ay ginawa to sa auntie ko, ginawa to sa tiya namin. Tapos yun nga parang may kilabot factor at feeling ko marami makaka-relate na Filipino kasi parang sa atin yung pamahiin na yun. Parang para sa mga Pilipino talaga yung pamahiin na yun. Thank you, Direk. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, next we have from Random Republica, Miss Kate and Har. Good evening. Isa lang yung kay Aubrey, kumusta yung experience na horror yung gagawin mo coming from a successful projects na pagpapakilig? Well, yung horror naman po is not new to me. Kasi yung mga projects ko po in between, ginagawa ko yung university series, nag-horror po ako. Like yung Nanay Tatay, yung Sembreak na lahat si Direk Choni po yung nag-direct. So, medyo hindi na ako gano'n na super nahirapan po. Pero challenging pa rin siya kasi syempre iba-iba yung hinihingi. Pag horror, iba yung hinihingi ng character. Mas ma-physical, ganun po. And more nakakapagod po kaysa magpakilig. Thank you. And for Miss Bernadette and Miss Suzanne, how was the experience working with this fresh batch of actors and actresses? It's always refreshing to be with young actors kasi you learn a lot from them also. And I also share what I know from the business that I've been since I was 12 years old. So I enjoy working with young actors and actresses. Same here. Ever since kasi parang nag-graduate na ako, yung nag-asawa ko, and bumalik ako sa showbiz, my roles have always been with yung mommy o kaya ate. So madalas, nakakatrabaho ko talaga yung mga new actors. So since mga siguro 15 years ago pa, kaya I really feel yun, refreshing. I feel young when I'm with them. So mas marami akong kilala kaysa kay Gary actually. Oo, siya yung hindi niya masyadong kilala yung iba, pero ako, lahat sila kilala ko kasi nakakatrabaho ko sila. Thank you. Okay, maraming salamat po. Question ni Ana Cerezo. Pero kayo naniniwala sa pamahiin na tungkol sa Rosario? Opo, naniniwala po talaga kami. Parang naalala ko sa wake ng tatay ko, meron din po talaga. Tsaka binibilin po lagi yon na putulin yung Rosario. Sinusunod na lang namin kaysa may mangyari pong masama. Okay. Wala namang mawawala. Okay, last question. Sa mga stars naman, since katatakutan itong movie, laging hindi nawawala itong question kapag horror movie yung ano. Kayo ba may personal experience na po sa mga supernatural? What can you share po ba? Jairus daw. Jair, you wanna share something? Sabi ko, kasi wala po akong masasagot kasi wala pa po akong na-experience or anything with
anything supernatural. I guess I'll consider myself lucky, kaya sana magtuloy-tuloy yung swerte na wala akong nararamdaman. Pero, ayun, wala po akong share. Wala eh. Pero feeling ko si Yumi meron. Lagi ko po ito sinasabi na one time po sa bahay po ng pinsan ko, sobrang old na po kasi nung bahay na yun. Years old na po siya. So, parang nasisirang kahoy na. So, tanghaling tapat po, ako lang po mag-isa sa second floor. Sobrang laki po kasi ng bahay. Sobrang laki po ng bahay, and then ako lang po mag-isa dun sa second floor na yun. And may malaking salamin, nag-aayos po ako, and then meron po akong nakitang gold na hair, blonde na hair, short hair, wavy hair, tapos wala akong nakitang face, eyes, nose, wala. So nakita ko lang yung hair, yung damit niya, at gano'n siya katangkad. Ayun mo po. Oh, spooky. Okay, sino pa gusto mag-share ng kanilang Spooky tale. Meron, madami. Gusto mo ba? sige, ano daw yung pinaka-nakakatakot, Miss Mendo? Siguro yung pinaka-naaalala ko nung elementary ako. Like, I joined yung mga, nag-training kami before the cheerleading competition. And then, pauwi na kami. So, kami yung last na nagpatay ng lahat ng ilaw sa school. So, papunta kami, palabas na ng gate. I saw yung room namin, na bahay siya talaga, na ginawang classroom. Wala siya second floor, but we saw, lahat kami, nakakita kami ng parang white lady na paakyat ng hagdanan, pero walang second floor. So, lahat kami nagtakbuhan po palabas ng time na yun. So, yun lang naalala ko. Core memory na yun. Yeah, hindi na maalis. Yes, Lance, you wanna share something? No scary stories, okay? Yes? Sige, ako na lang. Since patay naman, yung dad ko na lang. After niya mamatay, parang yun yung parang may 1 month daw na nagsistay pa sila sa house. So after namatay yung dad ko, parang 1 month namin siya nakaramdaman, bubukas yung TV, mag-isa, lumilipat, dun sa mga gusto niyang panoorin, nagsasara yung pinto, may sumisipol, which is yun yung lagi niyang ginagawa. So yun yung mga naririnig namin, na-experience ko before nung bata. Aubrey Caraan? Ako, dito sa movie, wala naman po. Pero yung last movie ko with Direct Ronnie, Nanay Tatay, we were on the set, tapos nasa standby area kami. I remember kinlose ko yung door kasi hot set po sa labas, so doon sila nagsushoot. Kinlose ko yung door, tapos dahan-dahan siyang nag-open, pero walang tao. Tapos kami lang po ni Heart Ryan nun, so kinlose ko lang ulit. Sabi ko, hindi ako matatakot. Pero nag-open siya ulit ng pero kinlose ko po talaga as in lock. So, yeah, yun lang yung horror story. I think Miss Suzette wants to share something. Ay, oo. Medyo matagal ito ng konti. Meron kasing isang murder nangyari na kaibigan ng pamilya, and isang gabi natutulog na kami lahat. Kasama ko pa si Chit Ramos naman. Meron biglang may humatak dun sa kumot ko, sa paa. Paghatak, binuksan ko yung mata ko. Pagtingin ko yung murder na tao, parang niyayaya ako sumama sa kanya. So, takip ako, sabi ko, Ate Chit! Sigaw ako ng sigaw. Kilala niyo ba si Chit Ramos, kapatid ni Tita Ethel? So, andun siya nun, bigla ako napatalon sa kanya. So, sabi ko, nakita ko si ganyan. Sabi ko, bakit nagpakita sa akin? Hindi naman ako close doon. So, anyway, the next day, ginawa ko, nagdasal ako, nagpamisa ako dun sa taong yun. And I think she just wanted some peace sa pagkamatay niya. But that was really creepy and that was really scary. There we go. Basta pag may murder na usapan, ibang usapan na nakatakot yun, Miss Suzette, no? Yes. Real life. Okay, any others na gusto pang? Yes po? Naalala ko when I was 10 years old, namatay yung lolo ko. Binigyan niya ako ng bracelet kasi taga-Saudi siya doon siya nagtatrabaho. So bracelet ang binigyan niya sa akin. Favorite ko yun. Nung funeral niya, nawawala yung bracelet na yun. So hindi ko siya mahanap. Pero gusto ko siyang suotin kasi kailangan suot ko siya. Nakalatag siya
dun sa bag na parati kong dala. Alam mo naman ng mga bata, ewan ko kung ang mga bata na ngayon ganun pa rin. Parating may baon na lampin, extra shirt. So nakalatag siya dun sa bag, nakaayos siya na ganun. So yun, nagparamdam siya in that way sa akin. Na para maalala ko siguro na suotin ko talaga yung bracelet. So yun lang ang naalala ko. Pero hindi siya nakakatakot for me. Yeah, para mga messages lang mula sa kanila. Okay. Okay na? Are we good? Yeah, wala talaga, Jai? Wala talaga. Okay. There we go, guys. Alam mo, we could talk about this for hours and not get bored. Pero maraming salamat po. Yeah, I guess nasagot na yung katanungan na from our media friend. And now let's proceed from Abante Liling, Ray Pamaloy. Ayun, it's been quite a long time. It's good to see you. Napag-usapan yung mga superstitious belief, no? Kayo ba, doon sa mga Gen Zs, aware ba kayo na meron talagang rosaryo dapat? Doon sa mga hindi pa namamatayan, aware ba kayo na may rosaryo, may mga ganitong paniniwala na dapat may rosaryo, and then dapat pinuputol or something? And ano ba yung natutunan nyo dito sa pelikula, dun sa kwento, and paano nyo to ina-apply sa tunay na buhay and in the future? Ako in the future, Actually, me, I have little knowledge lang about pamahiin. So it's actually... Ano yung pamahiin na alam mo? Don't sweep the floor at night. Sa gabi. Kasi lalabas yung swerte. Ganun pa. Oo, di ba? I don't know the reason, pero sabi lang po ng nanay ko na huwag mo lang daw gawin. At saka bawal daw, you can't cut your nails at night din. Yun lang po, dalawa lang ko. At saka pagpag, syempre. But about the rosaryo, wala po talaga akong knowledge until I worked in this film po. And siguro yung natutunan ko, well, actually me personally, I'm not a big fan of pamahiin, so di masyado ako naniniwala. Pero siguro yung mom ko, hi mom, kung nanonood ka, sana, siguro pag may namantayan, knock on wood, na family relative, siguro gawin na lang din, wala namang mawawala. Si Jairus muna. Hindi ko rin po alam na may ganito pala sa Rosario kapag meron namatayan sa inyo. Pero syempre, the usual yung pagpag, or paano ba, sa amin pala, sa family niyo, sorry. Hindi, bawal magupit ng kuko, bawal magwalis sa gabi. Yun lang basically yung talagang parang sikat na pamahiin na talaga mas madaling sundin. Paano kayo yung mga yung mga nagpapa-nail done, no? Sa mga nail salon. Kasi naabot na ng alas 7, oo nga, no? Pero baka importante, hindi po kayo yung maggupit. Kung iba yung maggugupit, baka pwede. Bago yan May naisip kang pamahiin. Grabe ang conspiracy theory ni Jai. Pagupit mo na lang sa iba. Tama. Kasi ikaw yun eh. Tama. Diba? So feeling ko yun. Pero din, I'm not aware na may ganito po palang klase. Not until same with Lance, we work this film na meron palang pamahiin. Actually, sinusunod ko lang po talaga pagpag eh. Pero nagugupit pa yung ng kuko sa gabi, so parang safe naman. Pero natutunan mo, anong na-realize mo doing this about pamahiin and so? Siguro same with Lance. If there's nothing to lose, why not do it, no? For the sake of peace of mind as well. And siguro isa ko rin natutunan is yung tradition ng mga Pilipino goes way back na talaga, no? Na grabe, ganun nakalalim yung traditions na umabot na to this generation na pwede namang sundin and pwedeng gawin para naman for the peace of mind of each and everyone, diba? So, yun po. Very well said, Jai. Okay? Si Yumi? Pwede po paulit po ng question. Hindi, naniniwala ka ba sa mga pamahiin katulad nito, yung kinakailangan about the Rosario pag may namatay? And then anong natutunan mo while doing this film at yung pananaw mo sa pamahiin and paano mo ito ina-apply in your everyday life? Ang pamahiin lang po na nasunod ko since namatay po yung lola ko is nagpagpag po ako. Like, before po ako umuwi, pumunta muna po ako ng 7-Eleven para iligaw yung multo. Ganun po. So,
Yun lang po yung sinusunod ko. And meron pa pong isa, bawal po magwalis sa gabi. Tama po ba? And bawal po magwalis sa gabi. So, ayun. Ang natutunan ko po dito sa Rosario, since my family, related, I think healing is yung siguro kapag nag-heal ka, hindi rush. Parang you sit with your feelings. Ganun po. I love po. There we go. Okay. Ako naman po, well, siguro iba-iba pag bawat family, iba-iba yung pamahiin na sinasabi ng parents. Sa akin naman po, like katulad ng sinabi nila, dagdagan ko lang, bawal daw tumingin sa basag na salamin kasi malas daw, ganyan. Madami pang iba. Pero ngayon po, parang hindi na talaga namin pinapractice yung mga pamahiin. Pero, ayun po, siguro bago lang din sa akin tong rosaryo na kailangan putulin once na nakaburol. And ang natutunan ko po sa film na to is, siguro pag sinabihan ka na gawin mo na lang. Like katulad kung sinabi ni Derek kanina, wala namang mawawala. And para lang din may peace of mind yung nagsabi sa'yo at ikaw din, para wala ka nang isipin. So yun po. Thank you. There you go. Hello po. Sa dami ng pamahiin, yung tinatanggap ko lang po ng pamahiin, yung mga positive. Which is yung kunyari, pag New Year, tatalon ka para tumangkad ka. Di kaya yung mga magsasabi ka ng mga points para dumami yung pera. Yung mga ganun. More on negative, hindi ko na siya masyadong sinusunod kasi parang naniniwala ako dun sa parang pag naniniwala ka, mangyayari talaga. So iniiwasan ko siya. Pero yun nga, ang dami. Pag sinabi din ni mama na huwag mo itong gawin, dahil ito yung pamahiin, sinusunod ko na yan. And sa mga patay, may rosaryo, first time ko lang din marinig. So, yun. I think gawin na lang din para peace of mind. O si Meg, ano natin si Meg? Alam ko ba, Gen Z? Jency ka pa rin. Jency ka pa rin naman, di ba? Gen Z pa rin ba ako? Tama. Kaya sabi ko nilang tawa na, okay, sige. Tatanggapin ko. Ako, hindi, familiar ako kasi when my dad passed away, yun yung ginawa, yun yung sinabi ng mom ko. Pero hindi niya na-explain kung bakit. So, basta sinunod ko na lang. Kasi sabi niya, hindi kailangan putol. Okay. Sige. Ang bilis ng kausap. Pero hindi ko alam na ganun pala yun. So, buti ginawa pala namin. So, wala namang mawawala. So, yun. Ayun. Oh, yan, sige sila Bernadette. Sige, paano? Meron pa ba kayo ibang mga pamahiin na hindi nyo alam? Alam ko Or lang nagugulat kayo? Or paano nyo Hindi, to? alam ko yung ihahatid, wag ihahatid. Di ba pag kunyari Ah, nagkaroon ka ng ah. funeral, wag na magbababay, wag ihahatid. Yun. So, ako, ganun din. Kung ano na lang yung alam ko, ginagawa ko na lang. Dahil syempre, mahirap na nasa huli yung pagsisisi. Plus, of course, dasal. Dasal talaga. You have to just pray. Kasi actually, pag in-explain ko siya sa mga anak ko, minsan nagko-contradict nga naman. So, minsan hindi ko nga ma-explain sa kanila eh. Tapos sabi ko, sumunod na lang kayo. Sabi niya, di ba we have to pray, mom? So, di ba dapat sa prayers tayo maniwala? So sabi ko, oo nga naman. Pero still, yung mga ganong alam ko na from the past, sinusunod pa rin namin. Ikaw, ate. Eh, Susan. Actually, just like what si Bernadette said, yung hindi ka dapat magpapaalam na aalis na ako pag nagpunta ka sa way. Kailangan magsabi ka lang, dito muna ako. Huwag mo sasabihin, alis na ako. Kasi yun ang pamahiin, huwag ka magpapaalam na aalis ka. Mag-friends leave na lang, no? Ha? Mag-friends leave na. Yes. Oo. Yung naalala ko sinabi ni FPJ dati nung bumisita siya sa stepfather ko kay Amado Cortez nung namatay. Sabi niya, dito na muna ako. Diyan lang ako. Ay, okay, sige. Ibig sabihin, naalis na siya. So yun ang alam kong pamahiin. Plus, when my mom died, sinabi nila tanggalin daw lahat ng mga jewelries. At pati yung rosaryo kailangan putulin. Huwag daw isasama sa libing. You have to remove all the jewelries. Siguro baka may kumuha. Maybe. Parang gano'n. Ayun, thank you. Pwede ba my question has nothing to do with the movie, kaya lang medyo napapanahon lang. Gusto ko lang malaman kung paano kayo naapekto ng crisis ngayon and ano yung
yung mga contribution nyo para at least, or paghahanda, or ano bang ginagawa nyo para at least maapektuhan or kung ano man. Any contribution para ma-address yung kinakaharap natin ngayon? Yeah, really relevant question. Who wants to start? Siguro si Lance. Lance. Oo, yung crisis nga, syempre, malapit tayo maubusan ng, di ba, ng energy and magiging parang, baka maubusan, baka irarasyon na yung tubig and all, tapos yung mga kuryente daw and all because wala tayo masyadong reserve ng oil or gasoline or kung ano man. Paano ka naapektuhan and paano mo, at paano ginagawa mo para bilang paghahanda and your own contribution para yun nga, para makatipid or something or kung ano man. Ang daming question, tatandaan mo ba? Processing everything ko. Pero, well, for starters, yeah, yung gasolina po talaga, it's crazy right now. Pero, buti na lang yung nabili kong kotse is hybrid. It's half electric, half gas. So, medyo, mas nag-charge na ako ngayon kasi nagka-gasolina. Pero I think yung electricity maapektuhan din. Pero I'm gonna check pa after the end of the month pag dumating na yung bills. And ngayon po nagsa-stock up na po kami ng resources. Pero like kunyari, if may need man, like kunyari friends ko, I would offer na pwede silang kumain muna sa bahay. Pwede ihatid ko na lang sila sa mga bahay nila since electric naman yun yung gamit kong kotse. So, ayun po. I just see that inflation's been really crazy as in sobrang tumataas talaga lahat ngayon. And it's kind of unfair for like public utility vehicles like taxis, tricycles, and jeeps. Kasi parang hindi pa ata na-change yung base fare as far as I know. Pero sana magawa ng paraan para hindi na po lugi yung mga nagtatrabaho ng ganun po. So, Meg? How it affects me and my family, I think nararamdaman namin kasi sobrang mahal na talaga. Kahit naman capable kang magpagas, mararamdaman mo talaga siya kasi ang dami mo pong pwedeng pagtuunan nung pera na yun kung tutuusin. So, well, we do what we can do, diba? If, like Lance said naman, if you can do carpool with friends, kung may pupuntahan kayong place na isa, so para to save, or even electricity, because soon it will be affected as well because of the oil. Siguro, syempre, hoping lang ako na the government will soon give yung support talaga that they will promise, and also mas concerned ako dun sa mga hanap buhay is yung public na mga transportation. Thank you. Kasi yun yung yun yung main nila, nakikita ko yung mga videos na umiiyak na sila asking for help from the government. So I'm really hoping na lang na sana magkaroon ng solusyon. And I'm grateful naman na nakikita ko online na may mga tao na tumutulong because they have the means to help. Nag-share sila ng kaya nila, like to lessen yung mga businesses, kahit mapalugi na sila yung nag-aano. So, siguro, magtulong-tulungan na lang. Yun na lang naman magagawa natin in time of crisis. So. Jairus? Affected kasi diesel yung kotse ko. Sobrang mahal compared to paano ako nagpapagas dati, as in, na-feel ko talaga. But, I guess, syempre mas, more than that, mas natatakot ka, what if nga maubos lahat is, everything runs with gas. Paano yung mga deliveries ng food and everything, electricity and all. So, more than sa kotse ko na iniisip ko, kasi iniisip ko yung pang everyday life, eventually na mangyayari kung paano yung mga tatakbo at iikot yung resources natin sa pang-araw-araw. So, yeah, siguro ako, in a way, preparation. Ngayon, actually kanina nag-check ako ng mga portable na mga power stations. I'm planning to buy one para sa bahay that also could be powered or recharged by solar. Kasi malaking tulong talaga ngayon yung mga solar equipped na mga bagay. And then, less na talaga yung pag-alis ko ngayon.
Hindi tulad dati na pag pupunta ako ng gym, sinasadya ko pa yung Pasig coming from Fairview. So this time, I just go within the area na lang talaga para makatipid talaga sa diesel. Not because mahal, it's because more of baka yung ibang tao mas nangangailangan doon. Mas magamit ko pa yung gas sa mga bagay na mas worth it in terms of coming here, going to tapings, going to, important na mga lakad. And contribution, I guess, very minimal yung contribution na magagawa natin eh. Masasabi ko lang, lahat na sa gobyerno na eh. So I really hope na, they come up to their senses kung paano natutulungan yung mga tao kasi mas doon natin yung talaga yun ng mga public utility vehicle drivers eh. And more than that, I just really hope na we can get through all of this, especially the public utility vehicle drivers, lahat ng mga mas namamasada or gumagamit ng gas everyday as their business, as their mode of living, right? It's not about, may narinig ako, it's not about pagyaman eh. It's about surviving. And so are we. Everybody's on survival mode kasi, no matter how much you have the means, hindi mo na mabibili yung gas ng parang ganun lang eh. Diba? So, at the end of the day, it's not about the money, it's about survival mode and it's about, bayanihan in terms of, if you have a lot of small things you can do, like on our end, if you can echo yung dinataig ng mga tao, why not, di ba? Baka lalong mas seryosohin ng gobyerno yung krisis na nangyayari sa atin and sa mga taong mas nangangailangan ng tulong natin. So, yeah. Ayun po, nasabi na po ata lahat ni Jairus. So, kami po, naghahanap din po ako ng resources kasi sobrang namamahala na din po si Mami sa gas. And balitaan ko din po sa kanya na parang baka mag-lessen na yung pasok nila sa work. And nagre-restock po kami ngayon ng maraming food. Kaya din po lang sinabi ni Jairus, hahanap din po ako ng mga affordable na kakailanganin namin soon sa bahay. So, ayun lang po. Ako naman, I agree with all of them. Like, nakakalungkot po yung mga nangyayari ngayon. Kasi, nag-start siya sa nangyari sa ibang bansa, apektuhan tayo yung oil, tapos damay-damay na lahat. So, ayun po nakakalungkot dahil lahat po tayo ay nagsastruggle kasi yun nga po tumaas yung presyo ng oil. So, yung mga public transportation, hirap din po sila para ipagpatuloy yung pamamasada nila, yung work nila. And apektado po yung mga tao na kailangan mag-commute. So, I saw this post online, news siya na parang lahat ng tao, parang ang dami nila nasa street lang sila. They're all waiting na para makauwi. Tapos may nakita pa rin akong post na 6 hours or 9 hours waiting for like car para makauwi. Tapos mag-work pa sila. Tapos parang isang oras na lang or konting oras na lang para magpahinga or para makasama ang pamilya nila. Then kailangan na naman nilang umalis. So lahat po talaga apektado. And yeah, I think what I can do right now, siguro para sa akin po, wala naman kasi akong kotse, nagko-commute lang ako. So mahirap din po sa part ko na mag-book or maghintay po ng public transport. Siguro, yung family ko in Batangas, wala naman po kami electric car or hybrid na car. So, ayun, I'm saving up money to support them because yung business namin kailangan talagang ng kotse because we deliver things, ganyan. So yun, hirap din po talaga. And I think, kailangan siguro mapagtuunan po talaga ng government ng pansin yung itong nangyayari ngayon. Mapag-usapan po talaga and magawa ng paraan. Kasi nakakalungkot at nakakaawa ang struggle po ng bawat Pilipino ngayon. Yan lang po. Okay, so, sorry to cut this short. Since we have very limited time and we have still a long line of people to ask, but this is a very beautiful and relevant question. Thank you so much for asking that. We have to cut that for now. From Vivo One series, ngayon sa cinemas, may pressure ka bang nararamdaman? Kasi iba to eh.
right now, ano ang pakiramdam mo? Ako po, right now, I feel blessed. I'm really grateful dahil po binigyan ako ng Viva ng pagkakataon na maging part po or magkaroon ng movie po. Again, after a year. So, ako naman po, sa lahat ng project na ginagawa ko, nape-pressure po talaga ako eh. Kinakabahan ako kasi kailangan ko laging i-prove yung sarili ko why ako yung napili ng Viva na bumida dito or maging part nitong movie or series na to. So yun po, pressure dahil kung sa series po sa Viva 1, medyo madaling ma-reach kasi sa phone siya, social media, lahat naman po tayo nagpo-phone, ganyan. Mas grabe po yung pressure ko ngayon kasi kailangan kong magdoble effort siguro para ma-reach yung mga tao or mapabalik sila sa cinemas. Because yung iba kasi parang thinking nila na, oh, I'm just gonna wait for the movie na lumabas dito sa platform na to, on social media. So parang nakakasad lang po dito sa mga movie na hindi mapagbigyan na mapanood sa sinehan. So yun po, pressured and super kinakabahan because hindi lahat po talaga ngayon na manonood ay ginugustong manood sa sinehan. So yun po, but more than that, I'm really happy and grateful to be part of this movie kasi it's my third time, I think, working with Direk Ronnie and super na-enjoy ko po itong movie na ito. Of course, kasama yung mga cast kasi grabe po, like sila po talaga yung mga kailangan yung abangan din sa Viva and yun po yung mga like great actors and actresses po ngayon. So yeah, thank you. Thank you kay Suzette, kay Bernadette, kay Rosaban, and siguro quite some time na matagal namin kayong hindi napanood sa big screen or sa small screen. So, during those times na hindi kayo aktibo dito, ano mga pinagkaabalahan nyo? I will go first. I just finished this teleserye in Wattpad na I Love You Since 1892. So we just finished that. Tapos yata yun ng January of this year. So, iba naman ang role ko doon. Madre ako doon. So it's always nice to play a different role all the time. And before that, I also did Minsan Panatinghat Ka na Nakaraan. Doon naman, I was like the matriarch. I was the villain, the main villain of that series. Kasama ko sila Christine Reyes, si Cesar Montano, and si Marco Lumamo. And of course, all of those were all Viva films, which I'm really, really proud of and very thankful. I'm proud to be part of the Viva family. Ako naman, I've always been doing teleseries pag merong offer. Pero ito yung first time ko nakabalik sa Viva after how many years. So, I'm happy to be back and I hope this is not going to be my first and last project sa Viva. Sana madagdagan pa. Sabi ko nga, nagre-request ako sana next time series naman. I've also been quite active in social media. Kailangan syempre mag-cope up sa mga Gen Zs. Kahit na minsan nakakapagod na, pero sige, TikTok pa rin, IG pa rin, Facebook pa rin. I also have a small business. You've been to my business, tita, yung aking, dun sa Taytay, yung aking driving school. So yeah, I've been busy, also PA and advisor ng mga anak ko na bagong pasok din dito sa Viva. So I hope to be able to work with them also in the future. Yes, ako naman dito yung after ng VNB na ginawa kong vertical, yung Made for Revenge. Nasa werewolf din ako, werewolf boy. And itong project, of course, Rosario. And sa personal life naman po, nagtatry na po ako mag-business. As tumatanda na tayo, kailangan na natin mag-option B. Ayan. So yun po yung ginagawa ko ngayon, Tita Aston. Ako naman po, Tita, yes, ang tagal ko nang hindi nakabalik sa showbiz. Yung last ko was with Direk. Yung The Mistress Guide. Yun yung first ko ulit na pagbabalik ng project with Viva. And then this is the second time.
So, pinagtunan ko after pandemic, yeah, small business also because we want to build yung sarili natin aside from, of course, only one source of income kasi hindi naman tayo lumaki na well-off family. So, parang better to secure yourself, na kung wala ka bang project, naka-ready. And then, sports, tita. Nag-sports ako na ako sa padel, sa mga tennis, sa pickleball, ayan, para healthy kasi everyone naman is focusing on health and then studying also now, tita. So, since the pandemic until now, I make sure na meron akong, nag-i-insert ako ng time to study. Nasa building stage po ako ng skills, nag-upskills ako so that magamit ko siya in the future if I need it for business or for something else. And currently now, nasa pastry chef naman po ang inaaral ko ngayon. So yan po. Thank you. And of course, lastly, I'd like to congratulate Direk. Ang ganda-ganda ng trailer, ganda ng cinematography, ang ganda ng pagkaka-execute. Hello, good evening po. To Direk lang po muna. Direk, parang napansin ko parang sunod-sunod yung horror movie na ginagawa mo. Is it, talaga bang yun yung gusto nyong tahakin? Puro horror lang? Although meron kayong kidnap for, before. Nasabi ko po yata dati, parang horror po talaga yung gusto kong path na tahakin kasi number one, traumatized po ako ng mga horror movies na napanood ko in the past. So kayo naman, parang gusto ko silang gantihan dahil sa lahat ng trauma na nadulot ng horror movies sa buhay ko. Pangalawa, parang konti lang din po yung gustong magkwento ng horror. At feeling ko po kasi may audience talaga yung horror, Pinoy horror. Kung di man sa Pilipinas, sa region, sa Southeast Asia, mabenta po talaga yung mga, lalo na kung grounded sa superstitious beliefs or mga pamahiin, urban legends. May audience po talaga yung horror at naniniwala ko may audience ang Pinoy horror. May challenge ba para takutin yung mga Pinoy? Siyempre, mahirap takutin yung mga Pinoy kasi, daya lang yan, di naman totoo yan. Pero, siyempre, pumapasok ka sa sinihan, manonood ka, parang i-off mo muna yun parang suspension of disbelief. Parang gano'n, gusto lang namin ipapasukin kayo sa kwento, tapos hayaan yung mag-simmer at hopefully mauwi nyo yung kwento, yung katatakutan at mapagkwentuhan nyo after mapanood yung pelikula. Sorry, may phone-in question. Na-mention niyo po na trauma kayo before sa mga horror movies. Meron ba kayong particular movie na sobrang kinatakutan? Naloko po ako dati nung Paranormal Activity kasi akala ko totoo siya. So, months after, bata pa kasi ako nun, ni-research ko, hindi pala siya totoo. Hindi ko napanood dati yung Blair Witch Project. So, parang feeling ko na-betray ako. So, gawa nga ako, parang gano'n. Pero mahirap po gumawa ng found footage na horror Soon, baka makagawa ko. Sorry. And lastly, to Direk and dun sa mga nakagawa na ng horror before, meron ba kayong ginagawa before kayo mag-shoot? Like parang ritual or para, kasi sabi nga ni Direk, gusto niya pag-uwi, nakakatakot or maalala. Kayo ba meron kayong mga ginagawa to avoid? Ako, lang po, every scene, basta before start ng shoot, I always pray, para lang mawala din sa sistema ko yung mga eksena or yung mga katatakutan ko. Same, pray lang talaga. Kasi yun nga parang tinatawag mo kasi yung energy kapag sa shoot ka. So, kailangan talaga mag-pray before and after. Yeah, energy is currency. Yes. So who wants to answer? Ako? Yes, Jai. Wala Pray lang din actually. And I think lahat naman ginagawa before mag-start is mag-pray. Kasi importante naman talaga yun because we do everything for the Lord. We offer this project to Him as well. Kaya kung di naman dahil sa Kanya, wala kami lahat dito ngayon. But anyway, wala pray lang kasi parang so far, we've been doing this everybody's doing this for a while now na mag-horror. So, hindi naman sanay, pero everybody's getting the hang of it already. So, the least that we could do na lang is, pray and just enjoy doing the movie or the series. Thank you. Ako po, pray lang din po. And then after scene po, nagsha-shake off po ako para mawala po yung
siguro para hindi magstay yung emotions or yung nararamdaman ko po. Salamat. Thank you. Okay, yeah, that's nice. Next, let's proceed with Pelikula Mania, Naz Tabares. Hello, one question for the cast lang. Ano yung na nakita nyo dito sa Rosario? I think Lance wants to begin. Sorry, sir. Can you repeat the question, please? Ano yung hinahanap nyo sa isang horror movie na nakita nyo dito sa Rosario? Hinahanap ko sa isang horror movie na dito sa Rosario. It talks about tradition and culture, I think. Because of the Filipinos and how they react towards pamahiin. So, it's really a big what if movie. What if hindi natin to susundin, or what if we're not gonna do this? So, yeah, it talks about tradition and realism, I think. Thank you. Yep. Miss Meg? Yeah, all good. Joyski? Siguro same with Lance is yung tradition kasi ang Pilipino gusto nila lagi makaka-relate sila eh. That's why grabe yung hit palagi yung mga drama series natin dito sa Pilipinas kasi gusto ng mga Pinoy nakaka-relate sila eh. So I guess, dahil nakatugon siya or naka-connect siya when it comes to tradition ng mga Pilipino, kaya yun yung maganda rito na nakita namin or nahanap namin kasi makaka-relate talaga sila. And at the same time, ang gusto ko kasi, I don't know, I don't speak for everybody, pero ako kasi parang pag sinabi mong horror, it's not just how the horror looks like yung ghost or whatsoever yung antagonist or what. Parang yung gulat factor yun naman talaga yung nagbibigay ng katatakutan So I guess, maraming gulat kayo talaga na abangan dito. So, and pati syempre yung mismong si Rosario, nakakatakot talaga siya kasi ilang beses ako nagugulat sa taping na nandun na pala siya. Hindi ko alam, script reading kasi nandun pala siya, ilang beses na nagugulat. So feeling ko, isa yun sa maganda dito sa movie na pwedeng makarelate at talagang magugustuhan din ng mga manonood. So. Aubrey, you wanna say something? Ako, ang hinahanap ko na nasa movie namin Rosario, yung mga jump scares. Jump scares. Pati yung mga trauma na mabibigay niya sa audiences. And of course, learnings din. Sa bawat horror films naman, hindi lang naman ikaw matatakot, may matututunan ka sa pagkatapos mo manood. So, yun po. That is very true. Okay, there we go. Maraming salamat po. Okay, nasagot po ba yung ayos? Maraming salamat. Up next, let's have from Inquirer, Miss Dalian Carvajal. Sorry. It's okay. Stand corrected. Hi, Berna. For the cast, fun question lang. Kasi it's about death, no? Kung meron famous celebrity na namatay na parang pwede niyong hilingin na mag-apparition sa inyo, parang multuhin kayo, sino yun? And anong gusto niyong tanungin sa celebrity na yun? Pwedeng local or foreign, just for fun, kasi parang serious na usapan. Oo nga, ayan. Simulan natin kay Miss Suzette. Ayan. Miss Suzette, you wanna share something? Siyempre, unahin ko nanay ko. Of course. Of course, I want to make sure that, happy siya where she is. And that, of course, the family's really proud of what she's done to not just the Tagalog films, but also the Visayan films. And actually, nagpakita na siya. Pero nakita ko naman na nakasmile siya. And I wouldn't mind having another experience with her again. Because, Mom was a larger than life para sa akin. Iconic, yes. Ako, the first name that came to my mind was Princess Diana. Wala. Gusto ko lang siyang makausap. Gusto ko malaman kung maybe anong sasabihin niya dahil I know yung time na yon sikat na sikat siya. So at that time, I was probably high school, college. So I know na she's a really hands-on mom sa kanyang mga anak. Mahal niya yung mga anak niya in spite being busy with her duties as a
Princess Diana. So yun, gusto kong malaman anong gusto niyang sabihin sa mga anak niya ngayon. And who really killed her? Yun, oo, probably. I just want to, kasi baka hindi nyo alam yung mother ko, my mom was Gloria Sevilla, para dun sa mga bago ngayon sa entertainment business. There we go. Okay. Miss Rose Van? Yes, ako sana yung papa ko eh. Pero since nabigyan ako ng chance, sige, gusto kong mapanood si Michael Jackson. Pareho tayo. Kasi pangarap ko talaga siyang mapanood eh. Lalo na ngayon na feeling ko kaya ko nang bumili ng ticket para makapanood. Yun po yung gusto ko sana. Yun yung pangarap. Ako, ayoko po sana. Hindi natatakot ako. Parang nakakalungkot po na nawala sila. Pero okay lang po ako na huwag na sila magpakita. Pero dahil fun-fun lang naman po ito. Siguro ang sasagot ko si Whitney Houston para baka sakali mag-collab kami. I'm sure. Mag-duet kami. One up from the other world. Ako po, wala po akong maisip. Pero ayoko din po na multihin po ako kasi matatakot po ako. Baka po hindi pa ako makatulog po na maayos. Mabangungot pa ako po. Baka ako pa po yung mamatay. Hypothetical lang. Sorry na po. Ako si Kobe Bryant. Sorry ko yan. Kasi Naunahan sila. iniyakan ko rin kasi si Kobe talaga. Bago pa ako pumasok ng taping nung nakita ko yung balita, hala ko nga peke, so tumulog ulit ako. Pag-isip ko wala, totoo pala talaga siya. Then, ewan ko, si Kobe kasi talaga idol ko ng basketball ever since. All-time favorite ko talaga siya. Pero gusto ko lang siya magparamdam na bigyan ako ng basketball skills niya. Pero okay na, hanggang doon lang. And you know, sino ba? Wala, yun lang eh, Kobe Bryant talaga eh. Sorry, Yes, Miss Meg? Parehas kami ni yun yung nag-pop sa head kasi Michael Jackson. So parehas tayo manood ng concert niya, kaya na natin. Kobe Bryant, pero sinabi na ni Jairus lahat, wala na. Pero yeah, I fell in love with the game of basketball because of him. He was the first ever basketball player na napanood ko sa TV, which made me fall in love with the sport. So, parang, grabe nung when I read the news na namatay po siya, parang akala mo family member kong umiyak eh, no? So, yeah, it was really, sobrang na-down ako for a week kasi I always looked up to him talaga pag sa basketball. Ayun po. There we go. Maraming salamat. Thank you din po, Ms. Dali. Okay, up next, let's have from Marites University, Junardo. Ano ba yan? Tanong na ka pa ba kay Aubrey? Kung hinaharana ako si Aubrey. Oh, gusto mo ba haranahin kita? Anong kinakanta mo pa ba yun? With the backlash that I received, siguro mag-change song na po ako sa next kong mga pageant na kakantahin po kasi di po naging maganda yung effect niya. Pero the thing is... Di ba? How do you feel? Na-apektuhan ka ba doon? Na-trauma ka ba? Hindi naman kasi... well, medyo ina-attack naman din ako for a time pero... Di naman ako masyadong nagpa-apekto. It's just that mag-change na lang ako ng kanta. Pero the thing is, lagi ko siyang kinakanta. Ba't ngayon lang siya Tatapat doon? naging viral? So, At least hindi yung kanta, yung ginawa mo, hindi yung pagkanta mo ang pinasya yun, di ba? Hindi yung sa pagkanta ko. So, anong feeling mo, Aubrey? Aubrey, nung nag-viral siya, anong suporta binigay mo sa kanya? Tawang-tawa po ako sa well, after niya mag-perform, nagsabi siya sa akin na, di ba parang, ganyan. Sabi ko, bakit? Tapos may mga crying face. Sabi ko, ano nangyari? Like, okay ba yung song mo? Ganon. Sabi niya, feeling daw niya magpa-viral siya. Kasi lumabas yung video, nag-viral na po. Pero ang ginawa ko naman, tinawanan ko lang. Sabi ko, okay lang yan. Kung i-bash ka man nila, at least publicity pa rin. At least actually, si Jairus nag-send sa akin nun. So, anong oras mo sinend sa akin? Sino? Si Jairus. Jairus. Anong ginawa mo kay Lance? Grabe ka naman kay Lance. Pinash niya. Sabi niya sa akin, bye, ano nangyari sa'yo? So, sinend niya sa akin 9 PM na sa mga 60,000 views pa. Pagdating ng 11 PM, bigla naging 5 million views. Dami, di ba? So, Laki na kinita mo ron, di ba?
Wala, yun Si lang. Jairus, ano Jairus? Hindi, lumabas lang siya bigla sa feed ko eh. Tapos sinend ko sa kanya, hindi pa na-gets at first. Sabi niya, bakit, anong meron? Tapos sabi ko, sige, panoorin mo ulit. Tapos yun yung ay, sabi niya. Tapos, ayun, nararamdaman ko na eh. So, gumano sila, pero wala, parang, ganun siya talaga, lapit. di ba? So, yeah. Oh. Okay, tama. Kasi alam mo, kasi nawanan ka ni Aubrey. Teka, tanong ko muna, Lance, may relasyon na ba kayo? Ano ba yun? Ang dami nagtatawanan. Ang daming kinikilig. Ano? May relasyon na ba kayo? You answer, please. Kung may relasyon po kami, Ba't nahihiya kayo? Kami lang to. Huwag kayong matakot. Sa bagay tayo lang yung Tayo walang lalabas dyan. Oo. Hindi, ayaw pa sagutin. Kala nila may tinatago tayo. Wala, we're really good friends po talaga. Okay. Opo. Sabi ko nga po, siya yung closest guy friend ko sa show business eh. Like, I really trust him sa lahat ng bagay. Ganun. Yun. Gwapo ni Lance, Aubrey, Opo nga po, opo. Ha? Gwapo, no? Gwapo, di ba? Opo. Oo. Sino ba to? Nagkaroon ka na ba sila next scena sa movie na sila magkasama na parang tinatatatakot sila? Meron ba sila doon, direct? Meron po parang threatened na si Aubrey kasi marami na pong nangyayari sa family nila. Pero nung pumasok si Lance parang, Knight in Shining Armor. Oh. parang gano'n, 19 Shining Armor siya ni, parang we got this. Oo. Yumakap siya. Opo. Paano yakap na yun, direct? Pero nasa script po yun. Feeling ko si Sir ay fan na din Lance Brie. Okay. Parang natutuwa din po kayo kay Lance at sa Aubrey. Hindi, si Lance daw na may nakapansin, yung sinabi ni Aubrey na good friends, nag-sad face si Lance. May nakapansin, Lance, ang dami, nakuha na ka ng mga video. Do you wanna defend, bro? Yeah, whatever she said, sige, yun na lang po yung paniwalaan natin. Okay. Grabe ka naman. O sige, anyway. Tanong ko lang ito dahil tapos na yung masaya. Ito, marunong ba kayo mag-rosaryo? Before po ako, pero iba po na yung religion ko ngayon or naging Christian na po ako. So, hindi ko na po pinapractice yung pag-rosary. Ako si Suzette, alam mo, di ba? Ikaw, Bernadette, marunong ka pa rin? Ikaw, ni Suzette, ito na raw yung bagong Angie Ferro dahil nananakot ka ngayon. Hindi naman. Pero nagro-rosaryo ako everyday. Oh, good. Oo, di ba? Si Bernadette, si Madam. Madam, grabe. Of Ha? course, nagre-rosaryo ako. Minsan nga pa nagda-drive ako, yun ang pinapakinggan ko eh. Yun na lang kabataan. Alam mo, aralin nyo yun. Ha? Ikaw, Lanza, para hindi na good friends sasabihin ni Aubrey. Yeah, but in terms of praying the rosary, yes, because in Ateneo dati, and every October, we would always celebrate the month of the Holy Rosary, so we would always pray the rosary po. Oh, very good. Oh, sige, good luck na lang. Ayoko na, baka ma-intriga pa kayo. Alright, maraming salamat po, Sir June Order from Marites University. Thank you so much. I guess that wraps up our Q&A session. Parang naman natin lahat ng mga nagtanong. Yes, last na siya. What direct na sumagot sa ating mga napakaganda mga katanungan. Yeah, I guess so, ano tayo? Guys, can I request you to please stand? And invite everyone to watch Rosario. Ayan. Who wants to do the honors for us? Everyone, please tell your friends, Ayan. please tell everybody to come and watch Rosario. It's a different story. You will enjoy it. You will get traumatized. You get scared, but you will enjoy it. Maraming po salamat. Yes, April 22, Rosario. Showing na po kami. So please do watch it. For those watching us in social media, yes, please spread the word. Yes, sana po panoorin niyo po ang Rosario this April 22 na po yan, Cinemas Nationwide. Showing na din ang aming trailer, kaya please pakishare na din para mapanood na ng sambayanan at manood na rin ng Rosario. Thank you! Katulad po na sinabi nila, our trailer is out now. So sana po, i-share niyo po
And this April 22, sabay-sabay po tayong manood sa sinihan. Magbalik sinihan po tayong lahat at suportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Lalo na po itong Rosario. Salamat po. April 22 na po. So, ang Rosario, and sana po i-share po natin ng mga experience. And ayun lang po. Kita-kits po tayo sa sinihan. Yes, syempre, para maiba, manood po kayo ng Rosario. This April 22 na po yan. And syempre, summer, alam ko, mas more on, hindi naman takutan, pero ba't di natin i-try pagtakutan ngayong summer, no? And bring your family and friends. Enjoy natin yung palabas at gaya na sabi ni Obus, magbalik pelikula tayong lahat. Buhayin natin yung pelikulang Pilipino kasi para mas marami pang magawang pelikula yung mga kapwa natin artista din dito, syempre sa industriya. Yun, supportahan niyo po yung movie namin Rosario. Sana matuwa po kayo at kung matuwa man kayo, pag napanood niyo po ito, i-share niyo po ito sa mga kakilala niyo po, ma-appreciate po natin ito. And syempre po, supportahan po natin ang mga pelikulang Pilipino, lalo na ngayon, kailangan po natin magtulungan para ma-build po yung industriya natin. And Lance? Hi po, Rosario po showing April 22. So, gusto ko lang din po lawakan yung reach sa mga kapatid ko sa Mindanao, Visayas, Paliog, suportahan Rosario karong April 22. Dagang salamat sa suporta and thank you everyone for supporting Rosario. And yun, April 22 po again, yung showing po. There we go, ladies and gentlemen. Maraming salamat. Now, one last photo opportunity for everybody here. Guys,